Sa lupain ng Tesran, nag-uusap sina Logan at Patrick. Sinasabi ni Logan sa kanyang ama na kapag natapos ang bayan, sisimulan nilang linisin ang mga damo at babawiin ang lupa para sa pagsasaka bago dumating ang tagsibol sa susunod na taon. Sinabi niya sa kanyang ama na umaasa sila ng mas malaking ani kaysa sa kapatagan ng McLean na nawala sa kanilang mga ninuno. At nag-aalala si Patrick, nagtatanong kung madaling lilipat ng bahay ang mga residente. Sumagot si Logan sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagsasabi na lilipat sila. Dahil plano nilang bigyan ng prioridad ng karapatan ng mga lilipat sa bayan, at ang mga bagong bahay ay mas maganda rin kaysa sa mga bahay na gawa sa kugan na tinitirhan ng karamihan sa mga residente ngayon. Ipinaalam ni Logan sa kanyang ama na inutusan niya si Dwayne ng anunsyo ng pangangalap ng mga sundalo. At tinanong si Patrick kung gusto niya na siya ang mamahala sa kanilang pagsasanay kung sila ay magiging regular na mga kabalyero. Naagad namang sinang-ayunan ni Patrick, dahil nakikita niya sila bilang mga potensyal na kandidato ng kabalyero. Sinabi ni Patrick kay Logan na mahusay ang kanyang ginagawa, ngunit sa kabilang banda, may problema pa rin, at pagkatapos ay lumingon siya sa kaliwang bahagi. Kumuha siya ng kahoy na patpat at hinampas ito sa kanyang kamay, na para bang handa siyang patayin ang isang tao. Tumayo si Patrick sa harap ng mga kabalyero ng Ordon, at sinabi sa kanila na sila ay walang pag-asa, nagtatanong kung kailan pa sila nagkaroon ng dalawang Ordon ng kabalyero. Ang kanyang ekspresyon ng mukha pa lamang ay nagpapadala na ng panginginig sa aking mga buto. Sa pagtingin sa eksena, kinilala ni Logan na ito ang mga kabalyero ng McLean. At ang mga dating kabalyero mula sa Tesran matapos matalo sa digmaan sa pagitan ng mga Fifth. Matagal na silang bahagi ng parehong Ordon ng kabalyero, ngunit kumikilos pa rin sila na parang magkabilang panig. Pagkatapos ay nagsalita si Patrick, sinasabi sa mga kabalyero na alam niyang mahirap makipaglapit sa isang taong dating nakipaglaban ka hanggang kamatayan. Ngunit akala niya ay makakahanap sila ng paraan upang mapagtanto na hindi lamang sila ang may kakayahang gawin iyon. Sinabi ni Patrick kung paano siya nagsasanay hanggang sa kamatayan upang maging mas malakas. At kung paano si Logan ay walang tigil na tumatakbo para sa kanilang teritoryo. Habang ang mga tinatawag na kabalyero ay nag-aaway para sa kanilang pride na parang mga bata. Sinabi niya na masyado niyang pinabayaan silang lahat, at siya ang lubos na may kasalanan. Habang tinitingnan sila ng kapitan ng Ordon, sabay-sabay nilang isinigaw na hindi ito totoo, at hiniling kay Kapitan Henkel na ilabas sila sa impyernong kanilang pupuntahan. Ibinabaling ni Henkel ang kanyang ulo sa kanan, at isinigaw ang titulo ni Patrick, at tila handang harapin ito. Sa totoo lang, sinabi niya kay Patrick na mas masigla siya, at tinanong kung naging isang advanced knight na siya. Tumugon si Patrick sa pagsasabing itutuwid niya ang mga ugali ng mga kabalyero para sa kanya, habang kinakargahan ang kanyang kahoy na espada ng napakaraming aura. Pagkatapos ay sinigawan niya ang mga kabalyero na maramdaman at matutunan ang pag-e-espada ng personal habang hinahabol niya sila. Sinabi niya sa mga kabalyero na kapag sila ay iniihaw na parang mga aso, wala silang oras para sa mga walang kwentang pag-iisip. Habang ginagawa ito, iniisip ni Patrick na sisiguraduhin niyang disiplinahin sila, at ipapasa ang isang maayos na Ordon ng kabalyero kay Logan. Sa kanyang silid, masayang-masaya si Dwayne na pumipirma ng mga dokumento, iniisip na sa loob ng 20 taon sa administrasyon, hindi niya alam na ang pagpirma ng mga dokumento ng hindi nag-aalala tungkol sa budget ay makapagpapasaya sa kanya ng ganito. Sa likod ni Dwayne, nag-uusap ang dalawang vassal. Ang isa sa kanila, ay nagtatanong kung ano ang problema kay Logan. Si Logan ay nagmamonopolyo ng budget sa nakalipas na ilang araw, at sa isang iglap lamang, sumali si Dwayne sa talakayan upang protektahan ang kanyang amo. Sinasabing may magandang dahilan sa likod ng anumang desisyon ni Logan. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga vassal kung bakit nila kinu-question si Logan, tinutokso sila, tinatanong kung ang dagdag na budget ay nakabulag sa kanila. Pagkatapos ay sinagot niya ang kanyang sariling tanong ng isa pang tanong, nagtatanong kung saan nila iniisip na nagmula ang budget. Sinabi niya sa mga vassal na sundin lamang ang sinasabi ng amo. Habang binabasa niya ang isang papel, bigla niyang ibinaba ang kanyang panulat at nagsimulang pawisan habang binabasa ang mga nilalaman. Ilang minuto lamang ang lumipas, nasa silid siya ni Logan, nagtatanong kung ano ang gagawin niya sa 10 milyong gintong halaga ng mga gold bar.
Dito, sumagot si Logan na bibili siya ng mithril, 100 kilo nito, isang pahayag na nag-iwan kay Dwayne na nagtataka. Pagkatapos ay itinulak niya si Dwayne sa pader patungo sa likod, sa isang kahinahinalang posisyon, sinasabi sa kanya na pirmahan na lang ang dokumento, tinatanong siya kung hindi na siya nagtitiwala sa kanya. Sumagot si Dwayne na hindi niya ito mapipirmahan, pagkatapos ay tinanong si Logan kung ano ang gagawin niya sa pamamagitan ng pagbili ng isang bagay na 1,000 beses na mas mahal kaysa sa ginto. Isang pag-uusap sa pagitan niya at ni Philip ang ipinakita, at lumalabas na gusto ni Logan na bumili ng mithril para sa kagamitan sa mga kabalyero, na nag-iwan kay Philip na nagulat, sinasabing ang gusto ni Logan na gawin ay imposible. Nang marinig ito, nagulat si Logan, nakatingin kay Philip na may nalulumbay na tingin. Naiinis, tinanong niya si Philip kung bakit imposible. At sumagot si Philip na ang mithril ay hindi isang bagay na mabibili mo lang dahil may pera ka. Ito ay isang metal na naglalaman ng mana, may 10th beses na lakas ng bakal, at 1/4 lamang ng timbang, madalas na tinatawag na pilak ng mga Diyos. Hindi mo basta mabibili ang ganoong bagay kahit mayaman ka, dahil kahit ang mga mayayaman ay hindi ito makukuha. Nagpatuloy si Philip sa pagsasabing hindi pa kasama ang 100 kilo ay malaking halaga, at para sa ganoong kalaking pagbili. Kailangan mo hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ng kapangyarihan, na nagbigay kay Logan ng ideya. Kung kapangyarihan ang kailangan ni Philip para magawa ang gawain, maaaring may paraan siya. Sa loob ng isang kastilyo, isang lalaki na tumitingin sa isang channel ng komunikasyon ay tila medyo nababahala sa kanyang nakikita. Tinanong siya ng isa pang lingkod kung ano ang problema, at sumagot siya sa pagsasabing, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang rehiyon sa kanayunan, ang McLean Estate, at tinanong kung nasaan ito. Sinabi ng lingkod na tila namamahala sa mas mababang ranggo na sa ngayon ay dapat niyang ipasa ito sa duke. Kahit na maaaring masyado siyang abala para sa ganoong uri ng mensahe sa ngayon. Lumalabas na ito ang bahay ni Felix, at 30 minuto ang lumipas. Dumiretso siya sa channel ng komunikasyon, tinatanong ang kanyang mga lingkod kung nakatanggap talaga sila ng mensahe mula sa McLean. Nang makita ito, sinabi ng isa sa mga lingkod kung gaano kabilis dumating ang duke. At nagtataka kung may mahalagang tao sa liblib na lugar na iyon. Nakaupo sa kanyang upuan, binati ni Felix si Logan, sinasabing matagal-tagal na. Tinanong ni Logan si Felix kung maayos siya, at sumagot si Felix na maayos naman siya. Maliban sa kawalan ng balita mula sa isang taong personal niyang tinuruan, maayos siya. Nanatiling mapagpakumbaba si Logan, at sinabi sa duke na hindi niya kailanman maipapadala sa kanya ang isang personal na mensahe. Dahil alam niya ang kanyang lugar. At sumagot si Felix na maayos pa rin siyang magsalita at sinabi sa kanya na gayunpaman, tumawag si Logan sa tamang oras, dahil iniisip niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Logan ang ibig sabihin ng duke. At nagtataka kung may ginawa siyang hindi niya alam para sa kanya, o kung ito ay isang banta na nagbalat kayo bilang pasasalamat. Gayunpaman, hindi ito ang kaso, dahil namula si Felix, ngumiti at ipinaalam kay Logan na buntis ang kanyang asawa. Ibinahagi ni Logan ang kagalakan, at binati si Felix sa kanyang tagumpay na maging ama. Muling nagpasalamat si Felix kay Logan, sinasabi sa kanya na lahat ito ay dahil sa kanya. At tinanong ni Logan kung paano ito nangyari dahil ginawa ito ni Felix mismo. Nagpatuloy si Logan sa pagsasabing ito ay isang biyaya mula sa langit. Sinabi ni Felix kay Logan na siya ay mapagbiro pa rin gaya ng dati, at kinilala na siya ay isang biyaya mula sa langit, at dahil din sa kanyang mga pagsisikap. Ngunit bago ang lahat ng iyon, ito ay dahil kay Logan, at siya ay tunay na nagpapasalamat. Sinabi ni Felix kay Logan na kapag ipinanganak ang bata, gusto niyang pumunta siyang muli sa kabisera, dahil gusto rin ng kanyang asawa na personal na magpasalamat kay Logan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na habang narito siya, ituturo rin niya sa kanya ang kanyang susunod na pamamaraan. Na nag-iwan kay Logan na namangha, dahil hindi niya inaasahan ang isang karangalan na tulad nito. Yumuko siya sa duke, at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos noon, kinilala ni Felix na ang hindi pagtanggi ay talagang katangian ni Logan. At sinabi sa kanya na ito lamang ang negosyong plano niyang sabihin sa kanya.
At tinanong si Logan kung ano ang dahilan kung bakit siya nakipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ay direktang tinanong ni Logan si Felix kung makakakuha siya ng 100 kilong mithril na kailangan niya. Nang marinig ito, namangha siya, tinatanong si Logan kung sinabi talaga niya ang 100 kilo at hindi 100 gramo. Sinasabi niya na kailangan ni Logan ng isang taong may kapangyarihan. Tinanong ni Felix si Logan kung talagang ganoon kalaki ang kinita niya. At sinabing tiyak na napakahusay ng kanyang gamot. Nagpatuloy si Felix, sinasabing kahit siya ay hindi nag-i-invest ng ganoon kalaki sa kanyang mga sariling kabalyero, at nagulat siya sa kanyang pagiging mapagbigay. Nang marinig ito, naisip ni Logan kung paano lumalaki ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Felix kay Logan na siya na ang bahala sa lahat, at nagpasalamat si Logan ng may paggalang. Nagpatuloy si Felix, sinabing hindi ito mahirap na gawain, ngunit dapat tiyakin ni Logan na dumalo sa party kapag ipinanganak ang bata. At mayroon din siyang isang hiling. Kapag nangyari iyon, gusto niyang tawagin siya ni Logan na guro sa halip na mga malalayong titulo. Sinabi niya kay Logan na ipapaalam sa kanya kapag maayos na ang lahat ng kailangan niya. At agad na pinatay ang komunikasyon, iniwan si Logan na nakatingin sa isang walang lamang bola. Ilang segundo lang ang lumipas, nagsimula siyang manginig, at pagkatapos ay sumigaw na nagdulot ng takot kahit sa nasa kabilang dulo ng pasilyo. Talagang masaya si Logan. Bilang disipulo ng Sword Duke ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya hanggang ngayon. Hihingi lang sana siya ng maliit na pabor. Ngunit ibinigay ni Felix sa kanya ang gintong lubad. Sinabi niya na dapat siyang pumunta kay Hamar ngayon, at pag-usapan ang tungkol sa kagamitang mithril. Gayunpaman, binago niya ang kanyang isip, sinabing dapat niyang hayaan munang magbakasyon si Hamar. Dahil hindi lahat ay kayang magpatuloy na nakatingin sa hinaharap tulad niya. At iniisip na mas magiging epektibo si Hamar pagkatapos ng maikling pahinga. Ipinagmalaki ni Logan ang kanyang sarili, sinasabing napakabait niyang amo, at kung gaano kabiyaya si Hamar. Sa katotohanan, nagkaroon ng mga bangungot si Hamar tungkol kay Logan sa loob ng ilang linggo matapos niyang matanggap ang kanyang bakasyon. Sa labas ng McLean Castle, makikita natin ang isang pagtitipon ng mga lalaki. Ito ang mga lalaking wala pang 20 taong gulang na dumating para sa proseso ng pagre-recruit ng sundalo, at pumasa sa isang simpleng pagsusulit. Tinanong ni Dwayne si Logan kung talagang kailangan niyang mag-recruit ng ganito karaming tao. Dahil tradisyonal na, ang lord ng estate ay kailangan lang mag-recruit ng mga 10 beses sa bilang ng mga kabalyero. Ngunit sinabi ni Logan kay Dwayne na siya na ang bahala dito, kaya tumahimik na siya. Iniisip ni Logan na kahit ano ang sabihin ng sinuman, ang pagpapalawak ng kanilang mga puwersa ay isang mahalagang gawain. At personal niyang pipiliin ang mga ito, kahit na mayroon silang ilang kapintasan. Ang kapangyarihan ng isang teritoryo ay sinisimbolo ng kanilang orden ng mga kabalyero. At ang pagsuporta sa kanila mula sa likuran ay isang elite na puwersa. Ang mga elite na puwersang ito ay madalas na binubuo ng mga regular na sundalo o mga trainee na kabalyero. Karamihan sa mga thief ay sinusubukan ang pisikal na kakayahan ng mga lalaki bago sila maging nasa hustong gulang. At tinatanggap at sinasanay lamang nila ang mga lumalampas sa isang tiyak na pisikal na pamantayan. Ang mga may talento sa mga napiling sundalo ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay na sumusubok sa mga limitasyon ng kakayahan ng tao, na nagreresulta sa paggising ng kanilang force, at pagkatapos ay nagiging mga kabalyero. Ngunit ang imperyo ay may bagong teorya, at sinubukan ang ibang bagay. Sinabi ng isang matanda na ang mga pisikal na kakayahan at paggising ng force ay dalawang magkahiwalay na bagay. At ang talagang mahalaga ay ang mga pandama. Sa teoryang ito, gumamit ang imperyo ng napakalaking force user ng 50,000 kabalyero sa digmaan upang durugan ang mga kalapit na bansa. 9 na taon ang lumipas. Iniisip ni Logan na tinitipon nila ang lahat ng kasalukuyang sundalo, at pipiling mula sa kanila upang bumuo ng isang trainee na unit ng kabalyero. Sa paggawa nito, ang Grandia Civil War, na mga 1 taon na lang ang layo, ay maaaring mahirap harapin. Ngunit magkakaroon sila ng malakas na puwersa laban sa pagsalakay ng imperyo sa loob ng 9 na taon. Iniisip ni Logan kung paano niya sana gustong tipunin ang mga taong higit sa 20 taong gulang din. Ngunit kung gayon ay walang sapat na lakas tao para sa paparating na konstruksyon ng bayan.
Sumigaw ang isa sa mga basal sa mga lalaki na tumahimik, dahil nasa harapan sila ng batang Master Logan. Tinanong ni Logan ang basal kung paano nila pinili ang mga sundalo noon. At sumagot siya na pinatakbo nilang lahat ang mga ito, at pinili sila sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pagtatapos ng karera. Nang maisip ito, napagtanto ni Logan na ito ay isang simpleng paraan ng pagpili. Batay lamang sa pisikal na lakas. At hindi nakapagtataka na ang bilang ng mga kabalyero ay halos hindi tumaas. Sinabi niya sa basal na piliin lamang ang mga may magandang paningin, pandinig, at mabilis na reaksyon. Nang marinig ito, hindi alam ng basal kung ano ang iisipin, nagtataka kung ito ba ang pagsusulit. Ang unang pagsusulit na binuo ni Logan ay ang paglalakad patungo sa isang larawan hanggang sa makita nila ito ng malinaw, at huminto kapag nakita nila ito. Ang ilang mga bata ay huminto agad, at sumigaw kay Logan at sinabi na pumili siya ng kakaibang larawan. At na siya ay napakagwapo, habang ang iba ay nahihirapan na makita ito. Lumabas na ang nasa larawan ay isang manok. At sinabi na hindi niya kailangan ng papuri ngayon. At sinabi sa mga kabalyero na alisin ang isang batang tumawag sa kanya ng gwapo. Isang bata mula sa malayo sa likuran ang nagtaas ng kanyang kamay. Sinabi niya kay Logan na nakikita niyang may sukle siya, kaya ang ibon ay tiyak na isang tandang, at tinanong kung ito ay tama. Nang makita ito, humanga si Logan, tinatanong ang kanyang sarili kung talagang nakita niya ang maliit na sukle mula sa ganoong kalayo. Para sa pangalawang pagsusulit, sumigaw si Dwayne na uulitin niya ang parehong salita ng paulit-ulit. At sinabi sa mga kalahok na dapat silang maglakad hanggang sa maintindihan nila ang salita. At huminto kapag naintindihan nila ito. Sinabi ng isang bata na wala siyang naririnig. At sinabi ng isa pa kay Dwayne na nagbabago ang volume ng kanyang boses. Noon din, sumigaw ang isa pang bata kay Dwayne na ang sagot ay World Sparrow. Sinabi rin niya kay Logan na tinawag din siya ni Dwayne na anak ng puta. At tinanong kung bahagi rin iyon ng pagsusulit. Malamang hindi dahil napatae si Dwayne sa kanyang pantalon. Iniisip kung paano siya nakikipag-usap sa kanyang sarili nang sabihin niya iyon. Sinabi ni Logan kay Dwayne na piliin ang batang nagsalita. At sinabi kay Dwayne na kailangan niya ng palo. Pagtingin sa ilang dokumento, hindi makapaniwala si Logan na 250 katao ang pumasa ng may mataas na marka sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa kanilang paningin at pandinig. At iniisip niya na dapat nilang piliin ang humigit kumulang 500 upang bumuo ng isang puwersa na 1,000. Kasama ang mga mula sa teritoryo ng Tesron. Gayunpaman, naiisip ni Logan kung paano maraming mga batang kapansin-pansing maliit at payat, na marahil ay nangyari dahil lumaki silang kulang sa nutrisyon. Ang paggawa sa kanila na katulad ni Victor ay maaaring malayo, ngunit maaari silang pakainin at sanayin ng maayos hanggang sa sila ay maging matatag. Sa pag-iisip, sinabi ni Logan na dapat niyang suriin si Victor, at habang nangyayari ito, ipinaalam ni Dwayne at ng basal kay Logan na sila ay aalis na. Sa mga lugar ng pagsasanay ng kastilyo, makikita si Victor na nagsasanay ng kanyang paggamit ng espada. Marahas na hinahampas ang kanyang espada mula kaliwa pa kanan, na nakaakit pa ng pansin ng ilang mga kabalyero. Kinikilala ng isa sa kanila ang kasipagan ni Victor, habang ang isa pa ay nagtatanong kung ang kanyang paggamit ng espada ay marahil medyo agresibo. Sa kabilang banda, iniisip lamang ni Victor ang sinabi ni Logan sa kanya. Kung paano may seguo ang teknik ng espada ng 1,000 beses nang walang kamali-mali. Maaari siyang maging isang kabalyero, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang gisingin ng kanyang force. Pinatitibay ni Victor ang kanyang pagkakahawak sa hawakan ng espada, at sinabi na kailangan niyang maging isang kabalyero. Habang ang kanyang kapatid na babae ay nakatingin sa kanya ng nag-aalala, iniisip lang ni Victor na hindi siya hihintayin magpakailanman ni Logan. Pagkatapos, lumingon si Rhea at nakita si Logan. Sinenyasan niya siya na huwag magsalita ng anuman, dahil gusto niyang suriin si Victor. Sa pagtingin sa kanya, iniisip ni Logan na tiyak na may malaking talento si Victor. Isang 16 na taong gulang na batang lalaki na 1 taon pa lamang natututo ng paggamit ng espada ay nagpapanatili ng tamang pangunahing tindig. Kahit na marahas na hinahampas ang espada. Bukod dito, ang momentum ng espada kapag marahas niyang hinahampas ay mas mataas kaysa kapag gumagamit siya ng karaniwang teknik ng espada.
Nagpatuloy si Logan na magtaka kung ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay kahawig pa rin ng kanyang palayaw, Noble Slayer, kahit na ang kanyang personalidad ay hindi. Gayunpaman, hindi magtatagal si Victor sa pagperpekto ng estilo ng paggamit ng espada sa pamamagitan ng pagsasanay ng mag-isa. Kaya kakailanganin niya ng kasama sa lalong madaling panahon. Sinigaw ni Logan ang pangalan ni Victor, at kinilala ni Victor ang kanyang presensya sa pamamagitan ng paglingon. Nagpatuloy si Logan na sabihin kay Victor na bukas, magagamit niya ang kanyang mga kasanayan sa espada. Plano niyang umalis sa ari-arian ng McLean Castle upang sanayin ang mga sundalo sa teritoryo ng Tessran, na malamang natatagal hanggang taglamig. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Victor ang gusto ni Logan, kaya tahasang sinabi ni Logan kay Victor na sumama sa kanya sa teritoryo ng Tessran. Iyon ay dapat pag-usapan nila ng kanyang kapatid na babae. Habang pinupunasan ng kanyang kapatid na babae ang kanyang ulo ng tela upang alisin ang pawis, tinanong ni Victor kung hindi niya maisasama si Rhea. Tinanong ni Logan si Victor kung talagang gusto niyang isama ang kanyang kapatid na babae sa isang kampo ng pagsasanay na puno ng mga lalaki. At tinanong siya kung sa tingin niya ay magandang ideya iyon. Gayunpaman, ayaw itong marinig ni Victor, kaya sinigawan niya si Logan na gusto niyang isama ang kanyang kapatid na babae. At naisip ni Logan kung paano siya karaniwang napakatahimik, ngunit nagiging bata siya tuwing kasangkot ang kanyang kapatid na babae. Sumang-ayon si Logan, at sinabi kay Victor na maaaring sumama si Rhea, at nagpasalamat si Victor sa kanya. Gayunpaman, itinuro niya ang kanyang daliri kay Victor sa isang nagbabantang paraan at sinabi sa kanya na kung may anumang problema, siya ang responsable sa lahat ng iyon. Dito, agad na sumagot si Victor na alam niya, at aalagaan niya ng mabuti ang kanyang kapatid na babae. Nagpatuloy siya na tanungin si Victor kung talagang napakahalaga sa kanya ang kanyang kapatid na babae. At sumagot siya na si Rhea ang kanyang nag-iisang pamilya. Ngunit hindi kumbinsido si Logan, na nagtatanong kung ito lamang ang dahilan. Nang marinig ito, kinagat ni Victor ang kanyang labi, nag-alinlangan. Ngunit sa huli ay sinabi niya kay Logan na ang kanilang mga magulang ay patay na dahil sa kanya. Sinabi niya kay Logan na walang mga magulang si Rhea dahil sa kanya, kaya kailangan niya siyang protektahan, ang kanyang nag-iisang natitirang pamilya. Tumingin si Logan kay Victor nang walang sinasabi. Pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang pagiging kalmado at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Victor. Na sinasabi sa kanya na ayos lang. Makalipas ang ilang araw, nasa Tessran Castle tayo, at mukhang pinapahirapan ni Kaiselan ang mga batang recruit. Sinabi niya sa kanila na tumakbo ng 5 lap sa paligid ng panloob na pader ng kastilyo, at bilang parusa, ang huling 100 na matatapos ay gagawa ng 2 karagdagang lap. Nang marinig ito, natakot ang mga bata at hindi alam kung ano ang isasagot kay Kaiselan. Gayunpaman, hindi natinag si Kaiselan dito, at sumigaw muli, mas malakas, upang magsimulang tumakbo. Ginawa nila ang iniutos sa kanila at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila nang makita ang nangyari. Pinuri ni Logan si Kaiselan na sinasabi na ang pagkakaroon ng mga may karanasan na tao sa paligid niya ay mahusay at nababagay siya sa papel ng pagiging isang drill sergeant. Sumagot si Kaiselan na dahil tinatrato siya ni Logan na parang isang kabalyero, tinanggap niya ang alok na i-renew ang kanyang kontrata kaya oo, tila nababagay sa kanya ang trabaho. Nagpatuloy si Kaiselan na sabihin kay Logan na nagulat siya ng alukan ni Logan na i-renew ang mga kontrata ng mga mersenaryo din, at sinabi ni Logan na hindi niya maaaring hayaan na kumalat ang impormasyon tungkol sa mga crossbow. Nang marinig ito, lumapit si Kaiselan sa tainga ni Logan at bamulong, na tinatanong siya kung nagpaplano siyang magsimula ng isang uri ng digmaan sa susunod na 2 taon. Ngunit nanatiling tahimik si Logan, na nakatingin sa lupa nang may ngiti sa kanyang mukha. Sinasabi niya kay Kaiselan na hindi siya isang tagahanga ng digmaan. Gayunpaman, sa loob niya, alam niyang ang digmaan ay isang bagay na hindi maiiwasan sa hinaharap. Pagkatapos, pareho silang nag-ambala nang sumigaw ang isa sa mga nagsasanay tungkol sa ibang tao na isang halimaw. Mukhang si Victor ang pinag-uusapan nila, dahil siya ang nangunguna sa karera. 2 lalaki ang huminto, nagtatanong kung ano ang material na gawa ng lalaking iyon. At isa pa ang sumagot sa pagsasabing si Victor ay isang alipin ni Logan. Nang marinig ito, nagkaroon ng ambisyon ang unang lalaki, at sinabi na kung kaya ng isang alipin.
Kung gayon kaya rin niya. Nagsimula siyang tumakbo muli, sumisigaw na hindi siya matatalo kay Victor. Nang makita ito, napagtanto ni Kaiselan na muli na namang tama si Logan. Ang Victor effect gaya ng tawag nila dito, ay talagang nagdudulot ng malaking pagbabago. Sabi ni Logan na hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng pambihirang pisikal na kakayahan agad. Sa halip, iniisip niya na kung mayroon silang kagustuhang huwag sumuko, sapat na iyon upang gawin silang mga mandirigma. Si Victor ay nagsisimula ng sumipsip ng force, at hindi magtatagal at madyay gising ang kanyang force. At kapag nangyari iyon, siya ang magiging pinakamalakas na tagapag-udyok ng mga sundalo. Gayunpaman, may mangyayaring masama. Kabaligtaran ng inaasahan ni Logan, sa hindi malayong hinaharap, may mangyayaring hindi niya inaasahan.